Hello guys, shoutout sa inyo lahat. Ngayon ay meron tayong i-unbox. So, ito yung ating Boya mic. So, dahil nga kasi medyo maingay dito sa atin. So, kailangan natin ng microphone na wireless para dito sa ating ZV-E10 para sa ating ZV-E10 Mark II na camera. So, kaya tayo kumuha nito. Ayan. And may palibre pa siya. Ayan. Diba? Saramonic. Ayan. Lavalier microphone. So, ayan siya guys. So, excited na ako para matry natin. At least, ngayon, nakikita nyo, maingay siya paligid kasi palengke ito guys, no? So, makikita natin ngayon kung gaano ito. Kaya tayo kumuha ng Boya mic dahil maririnig mo, no, yung paligid is napakaingay, narinig niya lahat, no? So kasi nasa palengke tayo, so kumuha tayo ng wireless mic para mas mapadali ang ating pag-vlog. Kasi yung ating Boya Link na ito ay hindi siya pwede, no? Kasi dahil sa cage ng ating nilagay ko dyan sa ating ZV-E10 Mark II is hindi magkasya, hindi umaabot. So as you can hear, no, maingay sa paligid. So naririnig mo lahat. Pero naka-auto ngayon itong naka-front, no, yung ating microphone ng ating ZV-E10. So ginagamit natin yung kanyang internet. So ngayon excited na rin ako para matry natin ang ating Boya mic, no? Ilalagay ko na lang guys sa description kung saan natin nabili at magkano. At so ang price talaga nito guys is 8,349 pero nakuha natin ng mga 7-8. So usually kasi may mga sale din yan, minsan umaabot na lang yan na rinig mo maingay, no? So yan, maabot na lang yan ng 7,000 kasi may mga sale siya, no? So hindi ko lang naabutan yung sale niya, akala ko hindi nagsisale, pero nung tinignan ko nung nakaraan is nag-sale, no? So wala tayong magagawa kasi na-order na natin. So ito na siya guys. So ayan, manual. Ito na mismo. Medyo mabigat, mabigat siya guys. So meron pa siyang sticker para dun sa charger niya. So tignan natin. Lagyan natin. So meron siyang ayan na siya guys. So ito meron siyang type C, meron din siyang pang iPhone guys. And yung pang camera dapat nandito, no? So ayan na siya. And then ayan. So meron siyang kasamang pouch. Ayan. Tingnan natin. So meron siyang pangipit para sa lavalier. At may dalawa siyang foam sa lavalier. And meron din siyang mga windshield. Ayan, yung mismong mic. Dalawa. Ayan. So meron din siyang USB to Type C to USB. Ano? And also
ito na mismo yung pupunta sa ating TRS to TRS, papunta sa ating mic at papunta dyan sa ating camera. And meron siyang kasamang USB pang charge. And ito na yung kanyang kasamang dalawang over gear, no? So, actually baka hindi natin masyadong magagamit. At least meron, no? Pero susubukan natin mamaya. And ito namang palibre niya is titignan natin. May palibre siya. I think para sa phone ito guys, type 6. Ayan. Saramonic. So maraming salamat po sa Buya Store Official at binigyan tayo ng palibre. Meron din siyang pa L-type pag ano. So ito ay ayan, tignan nyo na lang. Gusto nyo rin bumili na, o makakaroon kayo ng libre na. So wala na. Eto na guys, susubukan na natin dyan at titignan natin. So ito nga pala kanyang mic na to. Ito kanyang transmitter. Ito yung kanyang receiver. Dalawa, no? So mayroon din siyang tinatawag na magnet. Mayroon siyang kasamang magnet. Lakas. Subok natin. So yun na, maganda. Kahit saan mo ilagay, pwede na. No? Diba? Yun yung maganda doon. Ayan. So makikita mo, nagcha-charge na siya. Sound check. Sound check. Sound check. O, ayan o. Sound check. So, nag-auto-connect na siya guys. Sound check. At ito pa lang kanyang meron siyang toggle switch na line and mic. Ito yung kanyang USB. Ayan. Charging. Pwede siya mag-charge dyan. Ito yung lagayan ng lavalier. Ayan. So, ito yung pinaka-microphone. And meron siyang NR, yung noise reduction. So, isang pindutan lang yan. Ayan, pag pinindot mo, magi-green. Parang din dun sa Boya Link, no? Ayan, pag pinindot mo ulit is mag-blue. So, meron din siya guys, itong 8 gig na internal recording, no? So, kahit hindi ito nakalagay dun sa receiver, pwede siya mag-record. And meron siyang power on and off. Ayan, so, kung ihahawig mo para siyang DJI mic to, na yung DJI mic to kasi is around 18,000. So, hindi na natin kayang bumili nun kasi marami tayong mga ginastos. So, ito lang yung kaya natin na medyo sa palagay ko swak sa pangangailangan ko kasi may drone ako. Yung drone kasi is medyo mahirap mag-record ng sounds doon. Ang pangit ng tunog niya kapag nilalagay sa RC2. So, kaya ito, meron siyang internal recording para naman kahit ito lang ang dala mo, makakapag-record ka. So ngayon, isusubukan na natin yung sounds na nanggaling dito. Napansin ko guys, is kailangan pala siyang ibuka mo. Ito mismo. Ayan, ibubuka mo yan sabay papasok mo. So wala talaga siyang show mount. So pwede rin siyang i-clip, no? Yun. Di-clip din pala tong kanyang receiver, no? Pwede. Dito pala guys sa kanyang receiver is mayroon din naman siyang USB na pwede ka kasing bumili ng ganito lang na wala siyang bahay. So meron din siyang out. Ayan, no? Yan yung out papunta doon. And meron din siyang headset. Ayan. So isubok natin guys itong headset natin. Lalagyan natin dito sa headset ng receiver. Hello. So may naririnig ako guys dito sa kanya. So pwede pala siya talagang pang direct monitoring, no? So pag nilagay mo mismo sa may headset. Ayan. Sa out kayo.
Hello. Sa out, hindi pwede. Wala. Sa headset lang. Ayan. So, stereo rin naririnig. Naririnig din siya, guys. Pero, hindi siya ganun kalakas. Mahina lang, hindi siya ganun kalakas. Meron din pala siyang menu, guys. Ayan o. Menu. At yung kanyang power on. So, sa menu, makikita mo dyan. Mute. Hindi makikita. Ayan o. Auto recording. Output volume. Ayan, meron siyang output volume na 6, 11, 12. So, ibig sabihin, sobrang lakas na nun. 6 lang yung kanyang default. Ayan. So, pwede mo palang ibahin, guys, yung anyang output volume. Low cut. Pwedeng tanggalin yung lows niya, low cut, speaker enable. O, pwede. So, may mga option siya, guys, na pwede mong format TX. Pwede ka pala mag-format, guys, naman ito, mga to. Backlight on, language, reset, pair. Ayan. So, ayan na siya. Bumalik na sa pagkadati niya. So, meron din pala siyang gain, no? So, pwede mo rin ayusin yung gain niya dito. Sobrang liit lang kasi ng screen, kaya hindi siguro makikita. Ayan siya, guys. So, ipaparinig ko na lang sa inyo, guys. Medyo mahirap magsalpa ka. Hirap pasok. Okay, guys, nga ngayon ay susubukan na natin. Nakaganito muna. So, handheld muna tayo. So, ito na yung ating Boya mic, no? So, sound check 1, 2, 3. Ayan. So, guys, ito na pala yung ating tunog na nakakabit ng ating Boya mic. Yun ay naka-noise reduction. Ngayon, tatanggalin naman natin yung kanyang noise reduction. At ito na yung maririnig mo sa with noise, walang noise reduction. Mic test 1, 2, 3. Mic test 1, 2, 3. Ano ba? Naka-clip lang. Mic test 1, 2, 3. So, nasa palengke tayo. And ito naman ating magnet. Lalagay natin sa pinakamababa. So, ayan. So, ito yung ating mic. Ayan, sakto na yan. So, ito guys yung kanyang tunog na walang noise reduction. Actually, kasi kanina pala guys is naka-stereo pala, no? So, kaya ang naging problema ko, yung right channel lang yung meron. So, sinet up pa natin yung kanyang microphone to mono. So, at ngayon naman ay susubukan natin kung gaano kalayo naman ang kanyang aabutin. Ang inaabot kasi nito is 300 meters, no guys? So, ngayon, pupunta tayo doon. Ayan, kung maririnig mo, merong mixer. So, palengke talaga to guys at maraming sasakyan. So, dito sa Isabela, malapit na naman magkaroon ng bagyo, yung bagyong Leon. So, ayan guys, maglalakad ako hanggang doon sa building na yon, sa dulo. So, which is mga 100 meters siguro yon. At maglalakad ako papunta doon kung ito yung distance test niya, no? Kung puputol-putol ba o hindi. Mic test 1, 2, 3. 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 Ayan guys. Ayan. Lakad tayo patalikod. Mic test 1, 2, 3. Mic test 1, 2, 3. So, I think mga 50 meters lang kaya. 40. So, hanggang sa 100 meters ito. So, ayan guys. So, nandiyan pa yan sa loob.
So, yun yung ayan yung ating microphone. So, dapat pabalik na ako. Hindi pa rin sana siya napuputol. Ayan. So, pabalik na tayo. Test mic 1, 2, 3. Mic test 1, 2, 3. Lakas na ng hangin kasi dahil sa bagyo. Ulan lang dito. Ambon muna. Ewan ko kung magbabagsak na naman to ng makapal na ulan. Gaya ng Christine. So, ayun, nag-ulan na. So, sana guys narinig nyo yung tunog sa malayo, ano? So, sana makita nyo yung pagkakaiba ng kanyang tunog kanina at ngayon. So, ngayon, igno-noise reduction naman tayo na nagsasalita tayo dito sa labas. So, eto siya. So, wala na kasi yung ano. Ayan. So, dito lang tayo. Maghintay tayo ng ayan, motor. So, nakita nyo, may motor. Sana hindi yun masyado narinig, no? So, ito yung kanyang noise reduction. Tricycle. So, yun. So, yun, sana maririnig mo rin kung titignan natin yung ganda pa rin ng tunog kung masyado ba siyang... Kasi ang ayaw ko lang sa noise reduction is yung quality ng voice is nagbabago. Okay guys, kanina pinapakinggan ko yung yung range test niya, no. So kapag nakatalikod ka pala is nagkakaroon siya ng problema kasi dahil siguro ay malaki ako, malapad ako. So hindi nakapag-transmit yung transmitter papunta sa receiver kasi nakatalikod ako. Masyado tayo malapad and nasa loob yung camera. So saglit lang, malapit lang is nawawala na. Pero nung nandun na ako sa malayo, guys, is nung paharap na ako is umokay na yung tunog. Doon mo malalaman na, syempre, radio frequency yun. So, beware of that na kapag tumalikod ka sa malayo is nagkakaroon ng problema and then mahangin din sa labas. So, siguro kapag dito sa loob-loob, so itatry natin, no? Lakad-lakad ako dito sa pwesto. Medyo maluwang din to eh. So, ikot tayo. So, punta ako dun sa dulo na nakaganito lang atras. Ayan. So, usually, pwede rin akong tumalikod. Ayan. Halimbawa, naglalakad ako na ganito. Ayan. So, okay sana. Ulit. Nandito ako sa likod. Halimbawa, nandito ako sa pinakadulo, dito sa building lang, walang hangin. So, maglalakad ako. Check, 1, 2, 3. Mic test, 1, 2, 3. Mic test, 1, 2, 3. Mic test, 1, 2, 3. So, sana makikita nyo na pag dito sa loob ng studio or shop kasi to is walang problema kapag nakaharap ka, kahit siguro sa labas. So, ang nagiging problema lang is kapag nakatalikod ka, itong receiver is magkakaroon ng problema sa connection. Lalo na kung kagaya kung ikaw na napakalapad, no? So, pwede rin sigurong hawakan mo kung tatalikod ka. So, ganyan lang. At least yung receiver is nakikita ka pa rin. Nakikita pa rin niya yung itong transmitter, nakikita niya pa rin yung receiver. So, ganun yun guys, no? So, at least nakita natin na yung pagkakaiba, yung nagiging problema pala niya, no? So, hindi ko lang alam kung ganun din sa ibang mga mic na kapag nakatalikod ka. Siguro, itatry natin itong mic na to sa ibang panahon kasi umuulan sa labas, hindi ko na matatry. Kanina ko lang na-check na ganun pala kapag nakatalikod ka and then nasa loob yung camera at lalabas ka, no? So, syempre may bakal, may yero, and yung pag-transmit niya ng sounds is nagkakaroon ng problema. So, ngayon guys, is ito namang lavalier niya ang itatry natin with noise reduction and without. Okay? Shield. Sound check 1, 2, 3. Ito yung kanyang lavalier na naka-attach dito. Sana hindi masyadong malayo yung tunog, So, usually kasi nagustuhan ko yung tunog nito kanina nung
nung pinapakinggan ko, ang layo ng tunog niya doon sa internal mic niya, no? Ang ingay. So ito kasi parang yung tunog mo is yung signal to noise ratio niya is maganda, no? Mas maraming signal na maganda kaysa noise. Ito naman yung mayroong noise reduction na naka-lavalier. Sana makikita ninyo yung pagkakaiba. And hindi ko pa kasi masyadong naririnig yung noise reduction niya. Pero napansin ko, no, meron akong clip kanina na medyo yung noise reduction niya is nagbabago yung quality. Ano? Ito yung may noise reduction na naka lavalier. Mic test 1, 2, 3. And itong blue, no noise reduction. Sound check 1, 2, 3. So, ayan yung tunog. And then, tatanggalin natin. Ito yung walang noise reduction. And ilalagay ko dito. Okay. Ito naman yung walang noise reduction. Sound check 1, 2, 3 na itong transmitter lang. And ito naman yung mayroong noise reduction na transmitter lang. So, ayan yung pagkakaiba niya. So, para sa akin, mas gusto ko yung walang noise reduction kasi okay na yung kanyang tunog eh. So, narinig ko na kanina na yung quality ng tunog niya na hindi naka-noise reduction is pwedeng-pwede na lalo na dito sa palengke, napakaingay ng paligid. So, okay na yung kanyang tunog para sa akin. So, hindi na yun sana maging hadlang sa aking pagbablog sa future. Okay guys, ganito pa lang kanyang itsura kapag So usually kasi hindi kasi magkasya yung yung sa show mount niya, no. So yung sa show mount niya may problema kasi siya kapag dito mismo doon sa show mount. Hindi mo pwedeng ipaharap. Hindi mo pwedeng ipaharap. So pag ganun lang siya. Ayan. Pwede siya pa ganyan, no? So, ang problema, hindi mo makikita yung level. So, mas maganda meron kang cage para pwede mo siyang ipaharap. So, sakto rin tong ating cage na to para di-clip kasi siya eh. So, kapag mag-stop na yung blue na mag-blink. So, ganun lang siya guys. And then, i-try din natin tong isa. Hindi pa natin na-try. Para mag-charge. Ayan siya. Ayan. Ayan. So, ayan. Nag-connect na siya pala parehas. Ayan na sila. So, ito lang muna ang gagamitin nating isa. Maraming salamat po sa inyo. Sana nagustuhan niyo yung review natin dito sa ating Boya mic. And baka i-compare din natin ito sa ating Boya Link. And sa susunod siguro is itatry din natin ito sa phone, sa iba't ibang klase ng phone, sa Android, sa Apple, sa Android and Apple, itry din natin guys. So ito yung example lang ito na naka-hook dyan sa ating camera na ZV-E10 Mark II. Hopefully, nag-enjoy kayo sa ating mumunting vlog. Pwede kayong bumili sa ating affiliate link. Like, share, and subscribe tayo dyan guys. Maraming salamat sa inyo. God bless.